Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Meron namang isang balita rito na yung pong ito medyo controversial na naman to. May ayamot na naman sa akin dito yung ating kaibigan BP Leni. Kasi ito pong si BP Leni Robredo, merong budget sa kanyang opisina. Humingi siya ng 700 plus million. Ang binigay sa kanya ay 679 million pesos. Yung kanyang mga kakampi, nagre-react, bakit naman daw binawasan? Marami naman daw ginagawa ang opisina ni BP Leni, nakakatulong daw doon sa mga nangangailangan. Kagaya nitong, sino ba itong nagsusuporta sa kanya? Itong si Camarines Sur 3rd District Bordado Jr. Yun daw opisina po ng BP, ang pinakamababang budgetary allocation sa buong birokrasya. Samantalang ito naman daw engaging in frontline activities laban sa COVID. Naglunsad nga daw po ito ng livelihood, education, people empowerment, and other projects throughout the country. But still, ang budget daw yung pinakamaliit sa burokrasya. Sabi naman ni Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro, dapat ibalik natin ang 41 million na tinanggal sa 720 million na inihingi. At ito namang si Mark Go ng Baguio, yun din ang sinasabi, gawin nating doble yan. Kung po pwede pa nga, 1 billion para lalong magawa ang dapat gawin. Ito ring ACT Teacher Party List, Castro. Robredo does not deserve a minuscule. Ibig sabihin, hindi siya deserving na bigyan lamang ng maliit na budget. Considering that she is a working vice president. Tingnan. I-analyze nga na ito, suriin nga natin. Ano ba ang trabaho ng Vice Presidente? Sa saligang batas, siya po ang successor ng Presidente. Kung ang Presidente ay magbitiw sa tungkulin o mamatay habang nasa pwesto, o kaya naman hindi niya na kayang gampanan ang kanyang tungkulin dahil meron siyang sakit o kaya naman siya na-impeach. O samantala, ang ibig sabihin, siya ang number 2 successor. Pero kung hindi siya bibigyan ng trabaho ng presidente, maging miyembro ng kabinete, yung opisina niya, nandun lang. Naghihintay lamang. Meron siyang budget, ba't merong budget? Siyempre, vice presidente ka. Siyempre, may imbitahan ka sa mga events. Siyempre, kailangan mong maglakbay. Kailangan mo siyempre ng travel expenses, allowances sa mga hotel, accommodations. At siyempre, dahil public official ka, marami rin pupunta sa'yo. Hihingi ng ayuda, hihingi ng kontribusyon, hihingi ng donasyon. At siyempre, dahil official ka, kailangan mo rin ng staff. Kailangan mo rin ng opisina. Kailangan mo ng tubig, kailangan mo ng kuryente, kailangan mo rin ng sasakyan, kailangan mo ng mga gamit sa opisina. Kaya may budget. Pero, yung pong ginagawa niya na tulong, yung mga nilaunch ng binanggit natin kanina, yun naman ay kahit na hindi niya gawin, pwede. Bakit kanyo? Sapagkat iyon na po yung ginagawa ng mga departamento. Nandiyan ang DSW. Yung Department of Social Welfare and Development na. Nandiyan ang Department of Health. Pagdating dun sa mga problema sa sakit, sa isolation, sa quarantine, sa pagbili ng PPE, nandiyan naman ang Office of Civil Defense. Madalit sabi, there is nothing that she cannot do that this government of which she belongs
is already doing it. Hindi po ba? O kapuri-puri yung ginagawa niya pagtulong. Pero, alam po nyo, ang mungkahi ko, ang bawat isa po sa atin, lalo na kung ikaw ay public figure, nawala yata yung, kung ikaw ay public figure, meron kang circle of friends, meron kang circle of influence na maaari mong lapitan o kusa silang lalapit sa'yo upang ikaw ay tulungan kung meron kang iniisip na proyekto para sa mga kababayan mo. Kagaya halimbawa ngayong pandemya, hindi po ba nangalap siya ng mga ayuda galing sa iba't ibang sektor, ng PPE, ng mga shuttle services. Iyon, hindi po kailangan ng pera ng gobyerno, hindi pa pwedeng kailangan dagdagan. Dahil sa kanyang pagiging vice presidente, kusa at pwede siyang humingi at tutulungan siya. Katunayan, hindi niya nga kailangan po na for every time na siya ay tumutulong, whether officially or dahil tumutulong siya because may mga kaibigan siyang tumulong at siya ang ginawang mag-distribute. Hindi na kailangan itong pinalalabas sa media. Kasi trabaho mo talaga yun eh. Katunayan, may bibida ako sa inyo. Hindi ko na lang ngangalanan. Meron isang miyembro ng kabinete dyan. Maraming kaibigan bilyonaryo. Binibigyan siya ng mga kung ano-ano, PPE, lahat ng klaseng mask, lahat ng mga food packs. Bakit? Kasi pinakiusapan siya na i-distribute mo sa hospital, LGUs, kasi ikaw ang nilalapitan ng marami. Pinagbigyan naman. Pero, hindi nyo maririnig, wala kayong mababasa sa dyaryo. In fact, itong cabinet member na ito, pinunta ng media, doon pa sa lugar nila. Pero hindi siya pumayag na kunan yung mga distribution. Kung baga, hayaan mo, BP Leni, na kung ano man ang ginagawa mo, yung mga natulungan mo, sila magkikwento at makakaabot sa publiko. Hindi na kailangan for every move na ginagawa na tulong kailangan mo ng media na nasa likod o nasa harap o nasa magkabila. Kaya hindi mo na kailangan talaga ng dagdag na budget. Pagkasyahin mo yan at gawin mo yung personalidad mo, marami ka namang kaibigan, marami rin siguro umanga sa'yo, hindi lang gamitin mo. Pero, one thing, ang suggestion ko lang, kailangan pag nakakatanggap po kayo ng mga ayuda na pamimigay ninyo, be sure na i-credit nyo yung mga nagbigay. Hindi ang nangyayari. Nakatanggap kayo ng marami, parang sa inyo galing na kayo ang nagbibigay, kayo ang donor. Hindi nyo man lang ginangalanan kung sino mga ito. Halimbawa, bibigyan kayo, huwag naman magalit yung mga kaibigan natin doon sa isang network. Nangangalap ng mga donasyon. Tapos meron silang nilikhang proyekto na pang-ayuda sa lahat. All year round. Pero never kong nakita sa screen nila, nag-ooperate pa sila, yung mga pangalan na nagdodonate parang lumalabas sa kanila galing. Hindi po ba? Kailangan, pag binigyan ka ng mga ayuda, mga donasyon, na ikaw ngayon ang naging tungkulin mo i-distribute, kailangan sasabihin mo doon sa mga beneficiaries na galing yan kay ganito, galing yan kay ganon. Hindi yung pinalalabas mo galing sa'yo. Kung wala ka ng... Hindi maganda yun. Itong binabanggit ko sa inyo, cabinet member, ginagawa nito. Kinukunan niya ng picture. Nandun ang pangalan na nagbigay. Nandun yung tumanggap. At pagkatapos, pinadadala pa yung larawan na yun at pati yung pasasalamat. Ganon dapat ang gagawin. Wala nang media-media. Talaga. Anyway, so puntahan naman natin yung ibang paksa.
Ito, mahaba-habang diskusyon to. Pero siguro bago yan, unahin kaya natin yung televised address ni Presidente. Kasi merong connection yun. Kailan ba siya nagsalita? Lunes ng gabi. Unang-una, meron siyang binabanggit na nagtataka raw siya na nakikiusap na dagdagan yung mga bed capacity ng mga private hospitals. Paano nga naman, yung mga private hospitals, nililimit nila yung mga beds nila doon sa hindi COVID. Meron silang nilaan, pero kukonti. Kaya, ang nangyayari tuloy, tinatanggihan nila kasi sabi nila full na eh. Ang iba naman, nakaantay ka dyan sa pasilyo. Dapat, dagdagan natin kasi nga, may COVID nga tayo eh. Mas kung maraming may sakit, di ibigay natin. Yun ang panawagan ni Presidente sa mga private hospitals na dagdagan nyo naman yung ilalaan yung mga higaan, mga beds para dito sa mga may sakit. At kaugnay pa po rito, nayayamot si Presidente na ito raw mga Western pharmaceutical firms. Humihingi ng reservation fee sa kanya o sa ating gobyerno. Ibig sabihin, wala pa nga yung vaccine, magbigay na tayo daw ng reservation fee o down payment na kagad. Sabi ni Presidente, wala pa nga kayong trials eh. Para naman siraulo kami nito magbibigay sa inyo. Kaya nga sinabi ko, bibigyan natin ng preference ang Russia at China sapagkat ito, mga kaibigan natin na nag-alok at mabayaran natin. Pero itong mga ito, gagamitin lang natin kung makapasa naman sa ating FDA. Pero yung hihingihan nyo kagad ako ng deposito, sabi ni President, pag nakita ko sa labas, takaupakan ko kayo. Wala pang ang vaccine eh. Wala pang ang, there's nothing, sabi niya, with finality and you want us to deposit? You must be crazy. Tama si Presidente niya. Kaya binalaan niya yung mga kinatawan ng pharmaceutical firms asking for reservation fee. Umalis na lang kayo sa bansang ito. Bago ko kayo abutan, sabi ni Presidente. And, ano pa bang, meron pang isang binagay si Presidente. Tungkol naman doon sa mga oposisyon. Sabi ni Presidente, ang publiko, mag-ingat po kayo. Diyan daw po sa mga dilawan, mga yellow, na wala nang ginawa. Kung hindi mag-ingay, magpuna, mamintas, mag-criticize, magreklamo. Tuloy, yung mga nakikinig, syempre nagugulimihanan, nagwo-worry, kaya nagiging despondent. Sabi nga ni Presidente, okay makinig doon. Dito kayo makinig sa amin. Kasi, kami po'y naririto para pagsilbihan kayo, para bigyan kayo ng proteksyon. Hindi kami naririto na ang tungkulin para magsinungaling sa inyo gaya ng sinasabi nila. Mali daw yung ginawa namin, nagsinungaling daw kami rito, wala raw kaming plano. Hindi po totoo lahat yun. Kami nagtatrabaho, ang tungkulin namin ay magsabi ng totoo at pagsilbihan kayo at bigyan kayo ng proteksyon. Sabi ni Presidente, huwag sana kayong maniwala dyan sa mga dilawan, mga oposisyon, na hampas dito, hampas doon, kung anong pinagsasabi. Well, di ba sabi ko sa inyo, itong mga nandyan, di mo malaman kung saan sila lulugar. Sala sila sa lamig, sala sila sa init.
Nung hindi nagla-lockdown, mag-lockdown. Nung nag-lockdown, bakit nag-lockdown? Nung binalik, ayan na naman. Wala nga silang makita. Palagi sila naghahanap ng butas para mabanatan si Presidente o ang administrasyon. Sabi nga ni Presidente, for as long as the virus lives on this planet, hanggat ang virus o virus, kung ano mang gusto niyong pronunciation dyan. Alam niyo yung virus. Si Presidente nag-umpisa ng virus eh. Mamaya may paparinig ako sa inyo. Yung isang kanta nakakatuwa. Virus ang ginamit niya, hindi virus. Sabi ni Presidente, for as long as the virus lives in this one, we are put in real danger. Talagang hanggang nandiyan ang virus, talagang nasa panganib tayo. Kaya, huwag kayong maniwala sa mga pinagsasabi. Dito kayo maniwala. Gaya nga po ng sinabi ko na sa inyo. We have to live with the virus. Whether we like it or not, it's there. It cannot bring us unlimited and continuing fear na hindi na tayo makakilos. Hindi po pwede yun. Kailangan live with it. Pero, protection na natin ang mga sarili natin at ang ating kapwa-tao. Alam na naman natin ang gagawin. Di ba? Simple-simple lang. Magsuot ng face mask. Magsuot ng face shield. Mag-observe ng 2 meter or 6 feet distance. O kaya naman, maghugas ng kamay, maglagay ng alcohol. Simple-simple lang. Yan po ang sabi ni Presidente. Babalikan namin po kayo